Nagtataka ba kayo kung bakit puro mga Japanese coach ang nagsitanggalan sa kupunan? Nahihiwagaan na rin ang lahat dahil masyadong maaga para magsayonara, di ba? Dahil 3 coaches agad ang na-kick out sa liga. Ano kaya ang dahilan? At sa akin lang naman, dahil naikunik ko lang ang pagkawala din ng Japanese middle blocker na si Risa Sato. Napansin mo rin ba? Pero bago pa ba ng lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga valuable ganap. 1 taon na ang nakakalipas, mayroon 3 head coach na Hapon sa PBL. Pero ngayon, wala na. At sila ay nangunguna sa 3 lokal na kupunan sa PBL. Talagang mabagsik ang mga Hapon na ito. Pangalanan natin ang bagong na-kick out na si Coach Koji Tsuzurobara ng Petrogas Angels. Pangalawa si Taka Minowa ng Akari at ang pinakabatang head coach na si Shota Sato ng Farm Fresh ay bumubuo ng 3 kabuuang bilang ng mga coach sa liga. Kompleto ang 4 na dayuhang coach sa conference na iyon. Ang pinakamarami sa PBL para sa isang torneo, kasama si Chen Gang mula sa China para sa next leg. Pero mabilis na lumipas ang 1 taon pero nahalata nyo bang wala na sila sa PBL? Kung maaalala natin, grabe ang paghanga natin sa mga Hapon, lalo na noong unang mag-guest ang Kurashiki Ablaze dito sa ating bansa, kung saan bawat isa sa kanila ay nagdadala ng maliit na basahan na sinisilid nila sa kanilang shorts o knee pads upang punasan ang sahig para iwas injured. At hindi lang dyan dahil namataan rin ng mga Hapon na naglilinis ng lugar sa mga kalat ng mga manonood. At isa rin sa hinangaan ang sistema ng mga Hapon. Maliit man sila kung ituring pero nagagawa nilang i-maximize ang kanilang liksi at diskarte sa court. Kaya isa ito sa mga gustong makuha ng mga Pinoy ang estilo ng paglalaro. Pero gayon pa man, marami pa rin ang nagtataka kung bakit sila inalis at nakitaan naman ng improvement ang kupunan. Tara at ating alamin ang kwento ng huling 3 head coach sa PBL na galing sa isang powerhouse volleyball nation sa Asia, ang Japan, bago ang kanilang huling sayonara sa Pilipinas. Una, ang pinakabatang head na Hapon na si Shota Sato ng Farm Fresh. Sa 3 Japanese coach, si Sato ang may pinakamaikling panunungkulan bilang head coach na may 2 PBL conferences lamang, kasama ang 1 linggong 2024 PBL Invitational Conference. Unang nanguna si Sato para sa success sa 2024 PBL Reinforced Conference. Pero sila ay natalo sa quarterfinals sa 4 na set laban sa kupunan ni Coach Taka Minowa ng Akari at natapos sa 8 pwesto sa torneo. Ang kanyang panunungkulan bilang head coach ay umabot pa ng 1 linggo sa PBL Invitationals. Ngunit ang success ay hindi nanalo sa 4 na laban at natapos sa 5 pwesto. Tinapos ni Sato ang kanyang maikling panunungkulan na may 3 panalo at 10 talong record. Nanalo lamang sila laban sa Galleries Tower sa 5 set at sa Next Led at Capital One na parehong straight sets. Bahagi rin ng Farm Fresh ang kanyang kababayan na si Master Shimizu na pansamantalang nagsilbi bilang consultant ng kupunan noong 2024. Gayunpaman, ang kanyang unang karanasan sa PBL ay hindi sa Farm Fresh. Dahil si Shota Sato ay isang assistant coach para sa Japanese guest team na Kurashiki Ablaze nang ito ay manalo ng kampyonato sa PBL sa 2023 Invitational Conference na tinalo ang Creamline sa knockout title game sa 5 set. Si Hideo Suzuki, ang head coach ng Ablaze noon, ay bumalik para sa pangalawang PBL stint kasama ang Japanese champion team sa 2024 Invitational kung saan si Sato ay nangunguna na para sa Farm Fresh. Si Sato ay pinalitan 1 buwan pagkatapos ng invitational ni Benson Bokbok na pansamantalang head coach na humawak sa posisyon para sa sumunod na All-Filipino Tournament bago muling italaga bilang deputy kay Alessandro Lodi, ang bagong Italian head coach. Pangalawa si Coach Taka Minowa ng Akari at Next Led. Si Minowa ang may pinakamahabang panunungkulan bilang isang Japanese PBL head coach na tumagal ng mahigit 2 taon sa 2 club. Ang 33 years old ay dumating sa Philippine volleyball scene bilang unang head coach ng Next Led sa kanilang debut campaign sa 2023 Second All-Filipino Conference.
Nang sumunod na taon, siya ay hinirang bilang direktor ng volleyball operation para sa magkapatid na koponan na Akari at Nexled habang pinalawig ang kanyang panunungkulan bilang head coach kasama ang Chameleon para sa isang conference pa. Siya ay may 8 panalo at 14 na talong record sa Nexled, ika-9 na pwesto sa second All-Filipino Conference at ika-8 sa sumunod na 2024 All-Filipino Conference. Ang dating assistant coach ng Japan Women's Volleyball National Team ay naging bahagi ng isang malaking palitan sa pagitan ng magkapatid na koponan ng Akari dahil napalitan niya si Rafi Musuela, ang dating head coach ng Akari. Ito ay isang pagbabago na nagbunga ng malaking tagumpay para sa Chargers dahil ang 2 PVL conferences na pinamunuan ni Minowa ay parehong natapos sa unang 2 podium finish ng franchise. Ang Akari ay nakakuha ng silver sa 2024 Reinforced Conference at bronze sa 2024 to 2025 All-Filipino Conference, kung saan si Minowa ay may 20 wins at 10 loss. Bukod sa mga tagumpay ng club, si Minowa ang asawa ng dating PVL MVP na si Jaja Santiago na ngayon ay si Sachi Minowa. Ay nag-coach din sa Alas Pilipinas Under-19 Girls Team sa 2024 Asian Women's U18 Volleyball Championship kung saan sila ay pumangalawa sa ika-10 sa 13-team field. Isang magulo na pag-alis ang nangyari noong Hunyo dahil sa hindi pagpapatuloy sa kanya bilang head coach ng Akari, kung saan siya ay napalitan ni Tina Salak, ang dating deputy ng Nexled. At ang huli at pangatlong coach ay si Koji Tsusurabara ng Petrogas. Maaring hindi siya ang may pinakamahaba o pinakamaikling panunungkulan sa tatlo. Ngunit si Coach Koji ay mayroon ng isang bagay na wala sina Sato at Minowa bilang head coach dahil siya ay nagkaroon ng isang PVL championship. Bago pa man ang kanyang debut sa PVL, ang 60 years old Japanese tactician ay pinangunahan na ang Angels sa panalo sa 2024 PNVF Champions League preseason tournament. Ginawa niya ang kanyang Philippine volleyball debut kasama ang kanyang eventual top ace at ngayon ay 2-time PVL MVP na si Brooke Van Sickle. Gumawa siya ng malakas na unang impresyon sa 2024 PVL All-Filipino Conference kung saan ang Petrogas ay nakakuha ng bronze medal laban sa Cheritigo sa Battle for Third. Ang Angels ay bumagsak sa ika-6 na pwesto sa import-laden play kasama ang dating PVL Best Foreign Guest Player na si Wilma Salas matapos na matalo sa eventual champion na Creamline in 3 sets sa knockout quarterfinals. Ang paghihiganti ay naging matamis para sa Petrogas dahil nakuha nito ang unang All-Filipino Conference title sa pamamagitan ng pagtalo sa Creamline sa isang mainit na final series sa 3 laro. Sila ay naging unang lokal na koponan sa 4 na taon mula nang maging pro ang liga noong 2021 na tinalo ang Cool Smashers sa isang PVL Final Series at pagkatapos ay natapos sa ika-6 na pwesto sa 2025 AVC Women's Champions League mga ilang linggo pagkatapos. Ang kanyang panunungkulan bilang coach ng Angels ay natapos sa kalagitnaan ng 2025 PVL On Tour Pre-Season Tilt kung saan ang mga bagong koronang kampiyon ng liga ay nanalo lamang ng 1 beses sa 4 na laban. Nagpaalam si Tsusurabara sa kanyang Petrogas journey na may 35 wins kasama ang mahalagang All-Filipino clinching win at 15 loss. At ang kanyang kahalili ay hindi pa pinangalanan sa ngayon. Pero pansin nyo rin ba ang paglaho ni Risa Sato ng middle blocker ng Cheritigo crossovers? Well, hindi ko alam kung bakit pero dahil sa sunod-sunod na pag-kick out ng di malaman kung bakit ng 3 head coach na ito, kaya na-connect ko lang naman na baka may kinalaman din ito sa pagkawalan ni Sato. Ikaw, ano sa palagay mo ang nangyari kung bakit sunod-sunod na pinapaalis ang mga Hapong coaches?